Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, malaking good news ito. Palasyo nataranta na, gumalaw na, era Gloria Sanib Puersa, former PRRD Vice President Sara Duterte. So yan mga patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bagong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at huwag din kalimutan i-subscribe ang ating kaibigan. Nasa baba po, Your News PH, yan, nasa description po ang kanyang link ng kanyang channel, i-subscribe nyo na po. Maraming salamat. At ito na nga mga kababayan, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin i-play yung video, eto maipapakita lang po ko sa inyo, no? Si chairman ng COMELEC, no? COMELEC chairman George Erwin Garcia, yan mga kababayan, ito may paalala sa ating mga politiko, no? Ito po ang sabi niya, basahin ayan, para at least malaman niyo rin po, no? Para pag nakita niyo po ito, pwede niyo i-report yan mga kababayan. Sabi niya po, hindi natin pipigilan yung distribution ng mga ayuda na ito. Okay? Mga assistance sa ating mamamayan na mahihirap at nangangailangan. Subalit, sabi niya po, dapat tumupad ang DSWD sa mga conditionalities na nilagay natin doon, at isa sa mga pinakaimportante sa ating isinulat ay dapat walang politiko o kandidatong present during the distribution ng mga ayuda na ito. Regardless of the names of the ayuda, regardless of the nature, and regardless of the form. Mga kababayan, kailangan ngayong 2025 wala po tayong makitang mga politiko, no? Dahil malapit na nga po ang campaign period. Nagpapaalala po si COMELEC chairman George Garcia na walang present na politiko. You know, hindi siguro yan maiwasan, no? Hindi siguro ito maiwasan mga kababayan, lalo na sa mga probinsya. Meron talagang I think so, no? Meron talagang ano dyan, eepal. Pero kaya rin naman natin labanan yan, no? For example, kasabot na nila yung COMELEC. O huwag kayong magsalita. Yun ang politiko, o huwag kayong magsalita. Pupunta kami dyan sa ayuda, COMELEC, don't shut your mouth. O nasa taong bayan na po. O, videohan nyo po. Videohan nyo po. Kunin nyo po ng litrato. Habang nagsasalita sila, isend nyo po. Isend nyo po sa lahat ng mga vloggers na concern, no? Dito sa channel natin, you can send. Nandyan po yung email mga kababayan. Ano nyo na lang, no? So, pwede natin ipakita dito yung mga kabulastugang ginagawa ng mga politiko. Okay? Yan, paalala lang po ni COMELEC chairman George Erwin Garcia. Palakpakan po natin. Ito mga kababayan, speaking of ayuda, ito pong susunod natin ipapakita. Pasensya na kayo, mahaba tayo. Ang susunod po natin ipapakita, ito po yung naging epekto ng pamimigay nila ng ayuda. Pero, this is contrary, no? Doon po sa sinasabi ni Saldico na to uplift, no? The near poor. Nako. Ito papakita natin. Ito po ang magpapatunay na mali po
si Saldico. Ito mga karibin natin. Ito po ang balita mula sa Jamie News. Ano po ang sinasabi? Sabi po dito, ito, ano natin, i-zoom in para makita nyo rin. No? Self-rated poverty at 63% in December 2024. Nako, highest in 21 years according to SWS survey. Nako mga kababayan, nasaan po ang sinasabi niyong to uplift? No? Nagpapatawa talaga kayo. Ito na po talaga ang resulta, mga kababayan, ang ginagawa ninyong pang-aayuda. Bakit? Hindi na nagtatrabaho yung tao. Tingnan nyo, napakalaki na po ng percentage, no? 63%, mga kababayan, ang nagsasabing sila po ay mahirap. Mahirap talaga pag walang ayuda. Pag may ayuda. Kasi, isang lang yan isang dalawa, isang araw. Diba? Ubus na yung ayuda. Unlike kung may trabaho ka, maybe mabawasan natin itong 63% kung ang ginagawa ng gobyerno ay building infrastructure and job, no? Sa ating pong mga kababayan. So ito na po yung epekto ng walang concrete programs, kundi pamimigay lang ng ayuda. You know what mga kababayan, marami pong nakakapansin, no? Hindi lang po tayo. Marami pong nakakapuna na ang gobyernong ito po, mga kababayan, ay walang wala po silang walang mga project. Yung gaya ng kay former PRRD, di ba? Mga infrastructure program, build. Diyan nga tayo nabudol kasi pagpapatuloy daw yung mga build program. Tapos eto pa, sabi po ni President Bongbong Marcos Jr., ang ekonomiya po ng Pilipinas ay stable. So kung stable po ang ekonomiya ng Pilipinas, bakit ganito? Mga kababayan, 63% ang self-rated poverty, na mahirap sila. Diba? Hindi connected, hindi nag-coordinate, no? Yung kanilang sinasabi sa totoong nangyayari. Well, anyway, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po at ito na nga. Simulan na po natin to. Pakinggan at bigyan natin ng reaction to. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Vice President Sara Duterte tinanggal sa National Security Council alinsunod sa bagong executive order ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kabilang din dito ang mga dating Pangulo na sila Rodrigo Roa Duterte, dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Joseph Estrada. Dahil ayon mismo sa Malacanang, hindi akma sa ngayon ang Vice Presidente sa mga responsibilidad ng konseho. Nangyari ito matapos ang banta ni Vice President Sara. So, yan mga kabayan, let's say hindi compatible, yan sabi no? Hindi compatible ngayon ang ating Vice President to be a member of National Security Council. Okay, let's take that, okay? Pero bakit pati si former President Gloria Macapagal Arroyo at former President Erap Estrada and former President Rodrigo Roa Duterte is being removed? Mga karibin natin. Ano naman ang dahilan nila doon? Okay, kay Vice President Sara Duterte talagang malaki po ang kanilang dahilan sapagkat tinitira po nila ngayon Pero doon po sa tatlong naging former president, di ba? Okay kay former President Duterte, okay rin. Tanggalin nyo kasi ama. Okay? Pero doon po sa dalawa, bakit nyo naman tinanggal? Bakit hindi nyo ba pinagkakatiwalaan? Diba? Duterte sa buhay ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. At matapos questionin ni Vice President Sara Duterte ang pagturing sa kanya ng konseho bilang
security threat. At ang bangungot ng nakaraan ay posible kayang mangyari na anumang oras ay pwedeng magdeklara si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng martial law. Bakit? Paano nangyari at totoo kaya ito mga kapanig? Ating alamin sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang So yan notification mga kabayan, para subscribe mas na po maging kayo. updated ka Maraming panalo sa salamat lahat po. pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, ito di umano ang bangungot ng nakaraan ay posible kayang mangyari. Pangulong Bongbong Marcos Jr. posible di umanong magdeklara anumang oras ng martial law. Ito ang kontrobersyal na tanong at panawagan ng former NTF-ELCAC chairman at physician na si Doc Lorraine Badoy matapos ang controversial Executive Order 81 kung saan binalasa ng Pangulo ang mga So yan mga kabayan, sabi po kasi ni Atty. Harry Roque, dalawa po ang pwedeng maging dahilan, no? Kung bakit mag-declare ng martial law, mga kabayan. Una, yung invasion, no? Coming from outer foreign, di ba? Foreign attacks, kumbaga. Okay? Oh, yung tinatawag na invasion. Kumbaga, nung panahong mga araw ng mga ating mga kanunuan, yun po ay colonization, di ba? Pag sinasakop yung inyong bansa, okay? Ang pangalawa naman pong dahilan kung bakit ng martial law is yung rebellion. It's the domestic, parang domestic yun eh. Na nandito lang sa atin yung like yung NPA, di ba? Pag gumalaw sila, it is rebellion, mga kabayan. Yun po ang dalawang dahilan. Sa palagay nyo ba, meron invasion, rebellion dito ngayon sa administrasyon ito? Ay, sinasabi nga ng iba, mukhang kakampi pa nila ang mga makakaliwa eh. Di ba? Mukhang kumakampi pa sila sa makakaliwa. How come? Na mag-declare ka ng martial law, no? Through rebellion, mukhang kakampi nyo pa nga eh. Yun po ang sinasabi nila, di ba? miyembro ng National Security Council. Partikular na ang ginawa nitong pagtanggal bilang miyembro ng nasabing organisasyon si Vice President Sara Duterte. Kabilang sa konseho ang mga miyembro ng gabinete, mga kinatawa ng Kongreso at ibang matataas na opisyal ng bansa sa inilabas na Malacanang na Executive Order 81 na kung saan binago at bumuo ng NSC at inalis na nga rito ang Vice President bilang miyembro nito. Sa isang pahayag, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na layo ng EO i-reorganize at gawing mas epektibong NSC at sa ngayong panahon daw, hindi tinuturing ang Vice President bilang akma sa mga responsibilidad ng konseho. Pero kung kinakailangan daw may kapangyarihan ng Pangulo na magdagdag ng mga membro, tagapayo. Ang National Security Council ay binuo noong pang 1950 at base sa pagsusuri at pananaliksik. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na tinanggal ang isang vice presidente sa National Security Council dahil sa di umano'y mga pananalita daw kasi ni Vice President Sara Duterte na itinuturing ng pamalaan bilang isang national security issue at active threat sa buhay ni President Bongbong Marcos Jr. At ang pag-question din di umano noon ni Vice President Sara Duterte kung bakit minsan hindi siya nakatanggap ng imbitasyon para dumalo sa pulong ng National Security Council. Itinuturing ng pamalaan ang kahalagahan ng papel ng National Security Council bilang pangunahing tagapayo ng Pangulo sa mga bagay na may kinalaman sa pambansang seguridad. Sa nilagdaang EO ni Pangulong Bongbong Marcos, ipinaliwanag na isinagawa ang pagbabago dahil kailangan daw tiyakin na matatag ang National Security Council. So yan mga kababayan, may nakita po akong video ng isang solid Duterte supporters, di ba? Sinasabi niya po na may pinakita po siyang document, no? Na yung magiging member dyan sa National Security, dyan po sa National Security Council, ay yung iba manggagaling po sa Kongreso at itatalaga ni
House Speaker Martin Romualdez, no? Ibig sabihin, mga kaibigan natin, hindi lang po ang presidente ang mag-decide kung sino, di ba? Yung magiging member ng National Security Council. But anyway, sabi niya doon, 3 or 4 na deputy, I don't know, deputy yung sabi niya no? What I'm trying to point out is, Speaker Martin Romualdez also, no? Siya ay isa rin sa mga magtatalaga, mga kababayan, ng posibleng maging membro ng National Security Council. Pamalit po dito sa mga tinanggal nila na mga isang vice president at 3 former president. At kayang sumabay sa mga nababagong hamon sa loob at labas ng bansa. Kailangan din daw masiguro na pinaninindigan at pinoproteksyonan ang mga miyembro ng National Security Council at soberente. Bukod kay VP Sara Duterte, tinanggal din ang 3 dating Pangulo ng Pilipinas na nabubuhay pa. Ito ay sina Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo at Rodrigo Rua Duterte. Ama ni VP Sara Duterte na kilalang pangunahing kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon rin sa executive order na nilagdaan ng Pangulo, bukod sa tinanggal ang mga nooy Pangulo at kasalukuyang Vice President ng bansa, magiging miyembro na lamang ng Konseho ng National Security Council ang mga kalihim ng ahensya katulad ng DFA, DOJ, DND, DILG, DOLE, PCO, Office of the Executive Secretary, maging ang National Security Advisor. Tila na may mili rin daw ng ilang magiging membro ng National Security Council si Pangulong Bongbong Marcos, kahit pa private citizens ang mga ito. Ayon pa nga sa former NTF-ELCAC chairman na si Dr. Lorraine Badoy, bukod daw sa nakapagtataka na puro kaalyado ng Pangulo ang mga nasabing membro ng National Security Council, mukhang kaduda-duda daw ito dahil posibleng mangyaring araw muli ang di umanay kinatatakutan ng taong bayan na muling magkaroon ng batas militar sa bansa. Dahil ito daw ang ginawa ng ama ni Bongbong Marcos na si dating Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos Sr. kung saan taong 1966 tinanggal bilang membro ng National Security Council ang kanyang vice-presidente na si Ferdinand Lopez na matapos lamang ang ilang taon nagdeklara ito ng martial law at namuno ng mahigit sa 2 dekada na siyang di umano'y naniniwalaan na marami ang mga mamamayang Pilipino na itong panahong ito ay siyang panahon na kung saan nilimas raw ng matandang Marcos ang pera ng taong bayan. Ayon pa nga sa marami sa ating mga kababayan, lalo na ang mga solid DDS supporters, hindi nga rabanta sa buhay lang ni President Marcos Jr. ang tila di umanay pinaproteksyonan ng ilang mga tao na nasa likod ng Executive Order 81, kundi maging ang kanilang personal na interes at galit kay Vice President Sara Duterte at sa pamilyang Duterte. Matapos ang di umanay naging remark nito kung saan kapag may nangyaring masama sa kanya, ipag-uutos na rito ang kanyang taong pinagkakatiwalaan na isunod ang Pangulo, First Lady at ang Speaker of the House. Na tila nag-ugat ito matapos hindi pansinin ng NSC, NBI, PNP at AFP ang nooy naging pagbabanta at maging ang banta ng sarili nitong security na kitilin ang buhay ng Vice President noong kanyang kaarawan. Nang lumabas nga ang balitang ito, so yan mga kababayan, ano pong nakikita nyo rito? Is it all about martial law? Or may something pa? Kasi ako mga karibin natin, naisip ko kasi, baka hindi naman martial law, no? Or talagang natatakot lang itong si President Bongbong Marcos Jr. Kasi sa dami po ng kanilang kalokohan, no? Sa dami po ng kalokohan na nakikita na taong bayan, no? Kasi sila hindi naman nakikita yung pangungurakot dyan, no? Nakikita po ng taong bayan yung pangungurakot. I think, ito, opinion lang mga kababayan. Maaaring natatakot po si PBBM, no? Kaya niya re-organize yan. Ang NSC, no? Natatakot po siya, baka bigla na lang tupakin ang taong bayan at hindi na po makapagpigil sa kanilang ginagawang pangungurakot. Diba? At mag-decide na po ang taong bayan to take over. So, mayroon po siyang he can control the national security kasi
rebellion na yan pag nagkataon. O, ganun pa rin. Pupunta pa rin tayo sa, sa martial law pala. Okay? Get it, mga kababayan? Alright? Ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong reaksyon, opinion, or kritisismo. Yan mga kababayan. At huwag din po kalimutan mag-subscribe sa ating munting channel at palike na rin po. At yan, pa-subscribe na rin po ng kaibigan natin. Ito mga kaibigan natin, Your News PH. Nasa description po ang kanyang link ng kanyang channel. Subscribe nyo na po. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.